Kumusta kayong lahat? Ngayon update tayo. Dito pa rin tayo sa version 3 ng aking used oil stove. Okay, so this time, susubukan nating magpakulo ng tubig. Susubukan naman natin na salangan ito. Kasi nung nakaraan, walang salang ang pinakita ko sa inyo. Ngayon, tignan natin ang performance nito kapag meron na itong salang. Okay, so meron na siyang sindi, pero hindi pa naka-on ang ating blower. Okay, so i-on ko na yung ating blower para makapagsalang na tayo. Okay, so ayan, ako na yung ating blower. Magsasalang na tayo ng tubig. 1 litrong tubig ang aking isasalang dito. Okay, susubukan muna natin na medyo mataas na salangan. So ayan ang kanyang performance. Nakikita nyo, blue flame na kagad siya. Okay, so nung nilagay ko yung ating curve, nag-produce na siya ng blue flame. Ngayon naman, lalagyan natin ng salangan ng kaserola. So ito ang ating gagamitin ngayon. Okay, so ayan na siya. 1 litrong tubig ang gagamitin ko. Ito, 1 litro ito. Titignan natin ang performance na ito. Okay, so yun ang kanyang apoy. Ayan, ibabalansi ko lang. Ayan. Buong buo yung kanyang apoy ngayon. Okay, so ayos din to kasi lahat ay nalalagyan ng apoy yung ating kaserola. Okay, babalik na rin ko lang yung camera, mahirap. Okay, so yan ang kanyang performance. Okay, kung mapapansin niyo, medyo mataas pa yung ating apoy sa ating kaserola. Pero okay na rin yan. Blue flame ang kanyang output. Nagkakaroon lang ng orange kapag nahanginan. Ayan, nakita nyo, lakas ang buga. Hindi balanse ang ating kaserola. Isesentro ko lang. Ayan. Ayan, hinahangin pa ang ating kuwan kasi masyado mataas. Mahangin kasi ngayon dito sa lugar namin. Ayan, asul na asul siya, hindi lang talaga siya masyado makita. Okay, ito ay version 3 ng aking used oil kalan na walang nozzle. Okay, so papalitan natin yung pangkalang na yan, gawa ng masyadong mataas. Okay, so papalitan natin. Mainit na kaagad, oh. Umusok na agad. Teka lang. Hindi ko na kaya kamay. Init. Okay, so papalitan natin ito para mas malapit yung apoy sa ating kaserola. So ito ang isasalang natin. Titingnan natin kung mas magandang performance kapag mas malapit ang ating isinasalang na kaserola sa apoy. Okay, so yan. So yan, lampasan na sa gilid yung mga apoy. Blue flame siya. Although na nabuga-buga siya ng konti kasi vortex effect yan, umiikot yung ating apoy. Hayaan lang natin, tingnan natin kung makaka-recover yan. I-check muna natin yung level ng langis kung eksakto pa. Kasi ang tansya ko dyan dapat ay 1 cm ang taas. O 10 mm. Okay, so yan ang kanyang performance ha. Ito ay chamber na walang nozzle. So kung makikita nyo, nag-iikutan yung ating langis sa loob. Ito-check natin yung levelasyon ng ating langis kung gaano kataas. Welding rod lang ipang-dudot ko rito. Okay, so yan ang kanyang levelasyon.
Nasa malapit na rin sa 1 cm o 10 millimeters. Okay lang yan yung ganyang liberasyon ng ganyang langis. So yan, nakikita nyo. Wala itong nasila. Ang tuloy ng ikot ng langis sa ilalim mo. Umiikot din yung ating apoy kasama yung ating langis. Okay, so isasalang na natin to. Kasi ngayon pa lang ako nagte-testing ko ng performance nito. Kapag ganyan ang ating salangan, titignan natin ang performance. Yan. Isinalang na natin. Tignan natin kung kaya niya magpakulo dyan. Okay, so i-standby ko lang yung camera. Medyo nakakangalay na. So yan ang kanyang performance. Asul na asul siya. Maliwanag lang kaya di makita. So ipoposisyon ko lang itong camera natin sa isang fixed na lugar. Kukuha lang ako ng bangko. Hindi na natin siya lalapitan. Bahala na siya dyan. Okay, so yan ang kanyang performance. Masyado kasi mainit pagka lumalapit. Hayaan na natin siya dyan. Tingnan natin kung ilang minutes bago niya mapakulo yung 1 litro ng tubig. Babalansi ko lang. Paano ba to? Hirap nang walang cameraman. Ayan, pwede na siguro ito. Okay, so yan. Para hindi ako nakakalapit. Para kitang-kita nyo yung kanyang performance. Importante lang naman dito makita nyo yung apoy. Yan. Okay, so sinalang natin yan kanina. Siguro wala pang ano yan. Wala pang 2 minutes ang nakakalipas. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, umusok na agad. May usok na kaagad na mayroon na kaagad vapor formation sa ating sinasalang. Malapit ng kumulo. Ayan, sakop niya lahat ng puwitan ng ating kaserola. Malaking kaserola yan. Oops. Ayan, may vapor formation na kagad. Wala pang 5 minutes. Wala pang 4 minutes. Okay, so lapitan natin. Tingnan natin kung anong nangyayari. O, yan. Nakita nyo, kumukulo na kagad. Wala pang 4 minutes. O, kulo na kagad siya. Wala pang 4 minutes, nakapagpakulo na kaagad tayo. Ito yung gamit kong kwan. Ito yung gamit natin na kalan. Hindi lang makita yung masyado makita yung ating hindi ka pa malaglag yung cellphone. Hindi lang masyado makita yung ating apoy kasi maliwanag. Pero kung gabi, kitang-kita yan. Ayan, asul na talaga. Okay, kita nyo? Napapansin nyo ba? Ayan. So ayos din ang performance na ito. Hindi rin nasayang ang aking pagod sa paggawa ng kalan na to. Ito ay version 3 ng aking used oil kalan na walang nozzle. Okay, so asul na asul ang performance ng ating apoy. Malakas ang buga. Pwede rin pahinaan. Pwedeng lakasan. Okay, tignan natin yung kulo. Ayan. Ayos ang kulo na ito. Distributed lahat. Kasi ang ating apoy ay umiikot. Mayroon itong vortex effect o parang ipo-ipo.
Hindi stagnant sa isang lugar yung ating apoy na yan. Umiikot siya. So lahat ng parte ng ating niluluto ay nadadapuan ng apoy. Ayan, lumalampas ako. Lampasan yan sa pinakakatawan ng ating kaserola. Oh. Saka ko na ikakabit yung ano niyan, yung tangke. Naka-ready na rin yung tangke niyan. Ang tangke na ikakabit ko diyan ay ano na rin, automatic oil level regulator na rin. Okay, ayos ang performance na ito. Hindi na sayang ang aking pagod. Okay, so yung mga brace na yan, temporary din yan. Yung mga brace na yan, gagawin ko itong detachable. I-update ko kayo kung ano magiging final itsura na ito. Yung version 1 ko, horizontal ang epekto nun. Kung mapapanood ninyo, yung ganyang effect. Yung version 2, totally talagang pakwan. Vortex effect ang ginawa kong mga butas. This time, binago ko yung ilalim lang na layer ang ginawa kong may vortex effect para umikot yung mantika or ating used oil. Yung natitirang mga layer ay paitaas na yung direction. Pero kahit na ganun pa man, meron pa ring vortex effect na nangyayari. Umiikot pa rin yung apoy niya. Nadadamay pa rin yung nasa taas. Ang kaibahan nga lang, mas mataas siya ngayon. Mas malakas ang kanyang buga ngayon. Mas malakas ang kanyang ang kanyang apoy na nilalabas. So okay to. Yan. Okay, so ang ganda ng pagkakakulo. Distributed lahat. Okay, so tatanggalin ko na yung ating nakasalang para nakikita nyo maigi yung nangyayari sa ating mga apoy. Okay, so yan ang kanyang performance. Ayan, nakikita nyo, umiikot yung ating apoy. Ayan. Ito ay chamber na walang nozzle. Ayan, oh. Malinis na malinis yung ating chamber. Umiikot din yung ating mga mantika o ang ating used oil sa loob. Napakatipid na ito kasi kung mapapansin nyo, hindi siya masyadong maingay. Malumana yung kanyang bigay ng ang kanyang ingay. Ayan, oh, asul na asul talaga. Grabe pagka-asul na ito. Maliwanag pa tong lugar namin ngayon dito, ha. Ayan. So umiikot yung ating langis sa ilalim, sa loob. Kaya may iwasan yung carbon formation dyan. Lalayo lang ako, baka masunog na naman yung aking camera. Nag-iinit na nga yung aking camera. So yan, ang aking performance. Yan, performance niya ngayon. Ito i-update. Tinignan ko kung makakapagpakulo siya ng tubig. Kaya rin naman pala, pwede magluto. Ang bilis nga niya makapagpakulo. Ano lang eh. Wala pang 4 minutes na nakapagpakulo na siya. Okay, so hindi pa rin ako nagdadagdag ng kwan dyan ng langis. Yung kung ano lang yung binuhuso kanina, yun lang ang kanyang kwan. Kasi hindi ko pa naaayos yung daanan ng langis dito. Yung pinakasalo. So okay ang performance ng isang ito. Ayan, oh. May vortex effect. Parang ipo-ipo yung apoy natin, umiikot. Kasabay na umiikot yung langis. Ayun, napapansin nyo ba? Ayan, oh. So ito yung pang version 3 ko na used oil stove na walang nozzle. Pwede na ako mag mass production nito. Pero mas marami ang gagawin kong katulad ng version 3. Kasi mas mataas ang kanyang apoy, yun. May 80 inches ang tinataas niyan. Yan, oh. Nasa ano lang kasi tayo eh. Masyado maliwanag sa lugar ko. Kaya kung mapapansin nyo yan, nasa may bintana ako. Tirik na tirik ang araw. Tirik na tirik ang araw, pero kung mapapansin nyo, asul na asul siya. Lalo siguro kapag kagabi. Kitang-kita siguro maigit ang pagka-blue flame niya. Dito sa version 3, hindi na ako nag-trial and error. I mean, wala nang error ang pagkakagawa ko. Wala na akong ni-repair. Kung ano yung nasa isip ko,
Yun ang ginawa ko. Luckily, natsambahan naman. Medyo nakachamba tayo ngayon ng walang repair. Unlike sa version 1, sandamakmak na repair ang inabot ko ron. Pero maganda rin ang performance ng version 1. Mas maliit dito ang chamber noon. Tsaka mas mahaba. Yung version 2 naman, heavy duty naman yun, mas malaki. Tapos ito naman ay medium size sa version 2. Pero mas malakas ang power nito kaysa version 3. Version 2. Itong version 3 mas malakas ang buga ng ano nito. Kasi ang persang nila ang ginawa ko rito, pataas ang buga ng pataas ang persa. Although na meron pa rin siyang meron pa rin siyang tornado effect. Ayan, umiikot to, parang ipo-ipo. Meron siyang vortex effect. Ayan. Paikot yung ating apoy dyan. Ayan, nakikita nyo, nag-iikotan yung ating yung ating langis. Siya nga pala, itong kalan na ito, hindi siya nag-iiwan ng kahit na anong langis sa loob. Ibig sabihin, totally drain. Ubos talaga yung kanyang langis kapag gumamit tayo nito. Side na side ang langis hanggat hindi natin pinapatay yung ating ang ating kalan na ito. So yan, kahit na malakas ang hangin, yan, kitang-kita na parang umiikot yung ating apoy. Kahit na mahangin dito sa lugar ko. Ayan, makikita nyo? Parang paikot yung ating apoy. Okay, so yung isang litrong tubig na yon, napakulo natin yan ng wala pang 4 minutes. Okay, so dito galing yon. Dito, ito ang nag-perform noon. Ayan, lakas ng bulwak sa ibabaw. Kasi distributed lahat na datapuan ng ating blue flame. Ayun, kanyang lobo. Okay, so babalik ta rin ko lang yung ating camera at tinesting ko lang kung pwede siyang salangan ng malapit sa kanyang chamber kasi siguro less than 10 mm yung kuwan na yan yung nakapatong na yan kaya medyo nasusuffocate yung ating kalan, pero okay din naman, although na nagbubuga-buga ng konti, na may maintain niya naman. Ayan. Buo pa rin naman yung apoy, hindi siya namamatay. Masyado kasi malapit yung ating yung ating salangan dyan sa pinakabunganga. Kaya nasusuffocate yan. Pero pag medyo mataas yung ating isasalang, hindi na siya nagbubuga-buga. Okay, so gagawa ako ng salangan na dadagdagan ko lang ng 5 mm para tumaas ang kaunti dyan para maiwasan yung buga-buga. Tignan nyo yung performance kapag kaiba yung pangsalang na kinakabit natin. Kaya ganyan yan, nasusuffocate na yung ating apoy. Hindi na siya makahinga. Kapag sinasalangan natin yan ng ibang pangsalang, gaya na ito, kaya lang ito naman sobrang taas naman. Ayan, wala siyang buga-buga. Kaya lang sa tansya ko, masyadong malayo yung distansya ng ating apoy. Ayan, wala siyang buga-buga kasi hindi siya nasusuffocate. Pero malakas ang kanyang puwersa, Ayan, nakikita nyo, nagsisiritan yung ating Maski ganyan yung apoy na yan, malakas makapagpainit pa rin yan. Kita-kita nyo, sakop niya lahat. Okay, antayin natin, pakuluin uli natin yan. Yan ang ating gagamitin. Nakita nyo yung laksang apoy na yan. Asul na asul. Nagkakaroon lang ng konting orange kasi masyadong exposed. Ibig sabihin masyadong malayo yung ating kaserola sa ating apoy. Ayan nagsisimula na kaagad na kumulo. Pakukuloyin uli natin yan. Ito, lalagyan ko pa ito ng salo. Ayan yung blower namin. Yung blower natin, tamang-tama lang yung pagkakaposition.
Tapos dito naman yung salo ng ating langis. Dito ko naman nilalagay sa lugar na yan yung pinaka lagayan ng tangkay. Yan, buong buo yung kanyang apoy ngayon. Nahaluan lang yan ng orange kasi nahanginan nga. Okay, so nagsisimula na uling kumulo. O yan o. Okay. Okay, kumukulo na uli. Tatanggalin ko na. Tinesting lang natin na kung kaya niyang mag-perform ng nakaganyan. Ayan. Nasa may tapat ako ng bintana kaya hindi masyado makita yung apoy natin. Ayan, kumukulo na talaga. Kulong-kulo na oh. Sandali lang. Okay, so yan ang performance ng ating version 3 na used oil stove na walang nozzle. Ayan, malinis ang loob niya na walang nozzle yan. Ayan, nakikita nyo umiikot yung ating mga used oil. Nag-iikutan sa loob. Ang tuloy ng ikot sa loob. Okay, so babalik rin ko lang yung camera. Okay, so hanggang dito lamang muna uli. Na-testing nating salangan o magpakulo ng tubig gamit ang aking used oil stove na version 3 na walang nozzle. So yan ang kanyang performance niya. Napakataas ng kawan niyan. Ayan, mga 8 inches siguro yung taas niya mula sa ating chamber. Kahit na maliwanag, kitang-kita pa rin yung pagka-asul. Kahit na nagkakaroon ng yellow flame kasi na-expose na sa ibabaw. May hangin na siya na may outside na oxygen ang kumukuha sa kanya kaya nagiging nagiging orange. So kung makikita nyo, walang nozzle yan. Asul na asul yan. Okay, so na-testing natin kung paano natin sasalangan ito. Nakuha ko na yung kanyang sekreto. Okay, so hindi masyadong mataas at hindi rin masyadong mababa na pangsalang kasi pag may masyadong mababa na pangsalang bumubuga-buga siya, nasusuffocate na siya ng gusto. Then kapag masyado namang mataas, masyado namang malayo ang apoy. Okay, so sana nagustuhan ninyo yung aking used oil kalan. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Maraming salamat sa mga bagong subscribers at saka sa mga bago sa aking channel. Sana dumami pa kayo. Okay, so sana may napupulot kayong idea sa paggawa na ko ng mga kalan na ito. So ito ang tinatawag ko na used oil kalan version 3 na walang nozzle. Okay, so i-update ko na lang kayo kapag napinturahan na ito at saka nagawa ko na yung pinakasalo ng ating used oil, yung daanan ng ating used oil papunta sa chamber. Kasi ang ginawa lang natin kanina ay puro mano-mano lang muna kasi hindi ko pa nangyayari ang kanyang tangke. Okay, so maraming salamat sa pagsama at sana may napupulot ka nga kayong idea at saka sa mga bagong subscribers, sana kung magsasubscribe kayo, maraming salamat sa inyo at sana dumami pa kayo at sana huwag kayong magsawa. Abangan nyo ito. So until then, thank you so much. Thank you.